Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoon sa Kristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. Halina po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain kung saan ating pong pinahati-hatian ang tinapay ng buhay o tinatawag na Ebanghelyo sa makatulid tayo ang salita ng Diyos upang sa ganon sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan tayo ay may daladalang isang mabuting bagay mula sa Diyos. Ngayon po, meron tayong aralin. Ngayon po, dato tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa unang sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang sa 24. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, yung mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pag-ibig ng Ama. Ngayon, kung mapapansin natin, mga kapatid, ang sanglibutan, ito po yung nakikita natin. Mga, halimbawa, ari-arian, kamukayan, profesyon, tapos, kung mga salapi, ano yung nakikita? Ibig sabihin, pag sinabi sanglibutan, material. Sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Ibig po palang sabihin, kailangan natin yung lahat ng sanglibutan. Damit, kailangan natin yan. Pero mas mahalaga ang buhay kaysa sa damit. Ang pera, kailangan din natin yan. Pero huwag natin gagawin Diyos. Para ba nang lumalabas, pera na yung nagpapaikot sa buhay natin. Gamitin lang natin siya, instrumento na pinagkakailangan natin para biyahe ka, pupunta kung saan-saan, magamit mo sa pambili ng pagkain, yun lang. Dapat ganun lang. Kumbaga, may limitasyon na hindi yung di ka makadako sa templo, di ka mag-attend sa pagsamba dahil baka may mawala sa bahay. Pag-ibig yun sa sanglibutan. Kaya kung handa mong isakripisyo yung isang pag-aari mo, alang-alang sa pagsamba, iingatan naman niya ng Diyos. Dahil ang lingkod ng Diyos, ipinagsasanggalang niya. Kaya po, ang sabi nito, huwag ninyong ibigin. Napapansin po yan, nakikita po yan, minsan doon sa pang-araw-araw nating ginagawa. Kaya po, palagi natin hihingin sa Diyos yung tamang pagpapasya. Kasi po sa pagdidesisyon, kung sisimba ka ba o hindi, kapag ayaw mo magsimba dahil may bago kang biling computer, parang ayaw mong iwanan yung computer. Parang lumalabas, mas mahal mo pa siya kaysa sa pagsamba sa sarili mo. Kapag ikinabang tayo sa pagkikinig ng ibang milyon. Dapat po ganon. Iwasan natin, kung maaari, balansin natin kung alin yung mas nandun yung puso natin, yung atensyon natin, yun yung iniibig natin. Katulad naman sa halimbawa, sa asawa, siyempre, binubuhos mo ang sarili mo, babae ka, sa isang lalaki yan, yun ang iniibig mo. Parang katulad din sa material. Kung nasaan yung atensyon natin, doon natin ibinubuhos, yun yung iniibig natin. Para malaman natin na nandiyan sa ating sarili ang pag-ibig ng Ama, dapat gawin natin isang priority sa halip na yung sanglibutan. Sabi nito, sapagkat ang lahat ng nangasa sanglibutan ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mata
ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Pati po pala sa pag-uugali, masamang pita, masamang mata. Kumbaga, ito po kasi mata, yan ay isang bahagi kaya nilagay siya sa pagpagdantas para makita yung dadaanan natin, para hindi tayo matisod. Ngayon, pwede po yan gamitin sa kabutihan. Ikaw nakita mo, ang ganda, reaksyon ng puso. Tapos nakita naman natin na hindi maganda yung pagkagawa, pangit, para umahatol tayo. Ang masama po, ang nagiging masama po ang mata, kapag pumapasok na po sa paghusga o sa paghapon. Pero ano ba ang pinagapamantayan? Halimbawa, sa pagmumukha na lang ng ating kapwa para sabihin natin pangit. Ano yung pinagkabatayan na yung mukha niya maganda at pangit? Gawa, lalaki sa lalaki. Paano mo masasabi ang lalaki pugi o gwapo? Anong batayan mo na pugi siya? Anong batayan mo na pangit siya? Dahil ba, nag-dislocate lang yung ilong, tumahingi, yung mata, bumagsak na. Hindi po dapat batayan yan. Kasi nga, dapat ang trato natin sa ating kapwa, puro kabutihan. Para hindi mapahamak ang ating mata na ginagamit lang natin sa pagpipintas, sa pagpupuna, sa pagsasabi ng mali sa ating kapwa. Ganun din sa babae. Sasabi mo, maganda siya. Anong batayan natin? Yung pagkaganon ba ng yung mata, pantay, yung katingin yung isa mo. Sabi-sabi ko, mula to. Kung hindi naman, pagkapal yung lips, manipis, anong pinagkabatayan para sasabihin natin maganda ang isang babae at pangit? Yan po ay dinidikta yan ng utak natin. May bumubulong din eh. Influensya po ang tawag doon. Kaya po, para makaiwas tayo, sa mata pala, at itong masamang pita na nagdadala sa atin, na dapat sana iisipin natin palagi bago tayo gumawa, bago magpasya, mag-design. Dahil sa oras na tayo nagkamali sa ating pagpapasya, ikapapahamak din po natin yan. Kaya, halimbawa, inihikaya tayo ng masamang pita, biyaya ka lang. Kasi po, dumadaan po yan sa tukso. Halimbawa, sabi ng kubrador ng Wike, kaya ka, tatama na yung numero mo. Di ba tukso yun? Ngayon, siyempre, maganda yung narinig mo na pagkakapera ka, magde-decide ka ngayon. Kaya ka na o hindi. Kasi yan po pagpapasya, yan po yung maghihikaya. Doon tayo po nagkakamali sa pagpapasya. Kapag nahikaya tayo na yung may gawain ng isang pita ng gaman, nasulot natin yung pita. Pero kung nagpigil tayo, nasulot natin yung kalooban ng Diyos. Dahil masama yun, hindi pwedeng gawin yun. At ang sanglibutan ay lumilipas. Totoo po. Dati noon, ang nilalaro ng mga bata noon, pinagpapawisan. Tuwan, lahat ng ball games. Pero ngayon, pindot-pindot na lang sa cellphone, yung paglalaro. Anong pinalalabasan ng mga bata ngayon? 14 years old, menstrual. Dahil kulang sa tulog, naliligo ka, papasok sa school, uya. Dahil po sa pagmumukmuk sa tabi na pinagpupuyagan lalo in kaya kung nagbabago ang sanlibutan, kung dati noon, malulusot ang mga kabataan, ngayon, mga sakitin,
14 anyos pa lang, may stroke na. Pero noon, umahaba ang buhay ng tao noon. Maabot ng 100. Dati noon, sa mga bahay-bahay lang nanganganak ang mga buntis. Ngayon, nabago na. Ito, ang sanlibutan, nagbabago. Lahat nasa doktor na, may mga layo, may mga lisensya na. Parang pinalabas tuloy na kung kayang magpaanak ng 15 hanggang 20 na buhay lahat, ngayon, nilimitahan na. Sa naiinggit, bata pa, marami ng bakunang tinanggap ang mga bata. Lalo sa mga babae, pag edad at grade 4, para hindi panganak ng marami, may injection din. Ngayon, sabi nito, ang sanglibutan ay lumilipas. Nagkakaroon kasi siya ng pagbabago. At ang masamang pita niyaon. Kung dati noon, masama yung ginagawa natin, minsan nagiging mabuti na rin tao. Tatapwat, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ngayon po, di ba sinabi ko, yung pagpapasya. Nung tayo po ay tinawag, hindi tayo nagkamali sa pagpasya. Na sinabi natin, isang tanong lang, hanggang kailan mo patitindigin ang bandilan ni Kristo? I-surrender mo lang yung sarili, nagpirong na karoon sa kahilingan, pagpapasya na tayo. Tumaas ka ang kamay, nanumpa, hanggang may buhay, yun po ang pinakamagandang pagpapasya na ginawa natin sa ating buhay. Ito na yung mga tinatawag na nananahan sa Diyos magpakailanman. Kasi parang mahina ang loob natin na hindi tayo makasimba, na hindi natin makita si brothers and sisters, na hindi tayo magpapakinig ng Ebanghelyo. Parang may kulang sa buhay natin. Yan po ay pinakamagandang pagpapasya na ginawa natin sa ating buhay. Sabi dito, bumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Ano ba yung binasa? Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Ngayon, kung mapapansin natin, sinulat ko ni Apostol Juan, matagal na. Ibig ka lang sabihin, noon pa, mayroon ng Antikristo against kay Christ. Kasi ba't binasa mo yung Kristo, Christ. Sa ibang term, Messiah. Antay, against the Messiah. Hindi ba gaganon? Sino-sino ang mga yun? Kasama na po dun yung mga nakikipagdebate na walang Diyos. Yung nahubog ng science, mga atheist, sila, yung mga antay, na kahit Diyos, ayaw nilang paniwalaan ang Diyos. Ayaw nilang sampalatayanan at mas lalong ayaw nilang marinig ang pinag-uusapan ng Diyos. Ngayon, noon nangyayari na yan. At maging sa ngayon, marami na pong Antikristo. Sila po yung hindi kumikilala na si Kristo kaya nabuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan na para pang pinalalabas sila, katanahan yung ginawa ni Kristo. Kasi anak ka ng Diyos tapos magpapakamatay ka. Pero man, lumalabas na masama pa ngayon yung ginawa ni Kristo. Kaya po, kung mapapansin natin, itong Antikristo na ito,
lumitaw na noon pa. At ngayon, kapag halimbawa, topic natin si Kristo, yung Ebanghelyo. Pagkatapos may lumalayo, ayaw i-absorb, ayaw tanggapin, ayaw pakita ng Ebanghelyo, against siya kay Kristo, kasama na yan. Minsan nakakasalampuha pa rin natin yan. Kapag meron na tayong discover na gano'n, alam na natin na malapit na ang oras. Kumbaga, ang pagdating na natin na kinang sabi na, nasa pintuan siya. Papasok na lang. Sabi dito, sila'y nangagsilabas sa ating tama. Sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ibig sabihin, sa mga lingkod ng Diyos, meron tayong tinatawag na purification process. Dati kasama natin, ngayon hindi na. Diba? Nakatakot pala ng Kristo. Sila'y nagsilabas sa atin dati, kasama natin, kausap natin, converted, Holy Week. Excited pa tayo, naiintindihan natin. Pero ngayon, wala na sila. Sila ngayon ay nagsilabas. Dito mahahayag na, hindi talaga natin sila kasama. Biblia mismo nagsasabi, hindi ako. Hindi si Brad o sino ka man. Hindi ko palang sabihin, yung mga tinawag ng Diyos, marami. Pero sabi niya, kakaunti ang mga pinili. Kasi kung dadaan kasi sa purification process, ito-purify. Kung alin talaga doon, yung pure, kung alin talaga yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, o hindi. Kasi po, kung yan ay hindi huniwalay, malamang, isa lang ang pinaka-objective ng bawat isa sa atin. Isa lang yung pinakalayunin ng bawat isa. Walang iba. Purihin ang Diyos sa pangalan ni Kristo. Pero nasaan na sila? Hindi ka paghaton, Biblia mismo nagsasabi, sila'y nangagsilabas sa atin. Sabi nga nung pumunta dito, kumusta po yung lakad niyo? Wala. Yung isang pamilya ang lumabas sa kanila. Sabi niya, pupunta na. Paano silang lumabas? Samantalang kanila yung templo. Kung kababalansin mo, sino ba talaga yung umalis at yung iniwanan? Pero yung kaya po, kung mapapansin natin, ito yung palatandaan na lahat tayo ay pinagsama-samang pinili, iba-ibang kaparaanan, tinawag tayo ng Diyos. Ang mga pinili, sabi nga, nananatili. Pero ang tanong, hindi naman kumipil dito sa lupa. Yung bakit parang nawiwilit kagaroon na nandito tayo. Kumbaga, yung pare-parehas na label, pare-parehas na kambing, naghahanapan din yung mga kambing. Yung tupa, naghahanapan din niya. Yun po kasi yung pagkakakilan nila. Kasi po, ang mga kambing, mareklamo po yan. Kahit na ano gawin mo dyan, maingay talaga yan. Mareklamo. Pero ang mga tupa, kahit
Yurat-yurata na yan, kahit siraan na yan, hindi po yan umiinit. Yan po ang ugali o attitude ng isang pupa. Ito maganda. At kayo'y may pahig ng banal. Ito yung nagbukas sa ating pag-iisip na lahat tayo ay pinahirang ng banal. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Opo, mga kwento, mga pangyayari, alam natin yan lahat. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman at sapagkat alinman kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Totoo po, iba po kasi yan. Ang kasinungalingan, meron ama din niya. Ang diablo, ama ng kasinungalingan. Ang katotohanan, meron din, hindi lang ama, kundi siya mismo ay katotohanan. Sabi nga ng ating nakita ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Si Kristo yung katotohanan. Ang demonyo naman, yung diablo, siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya ngayon, kung saan man tayo napasasakop, saan man tayo naroon, ano yung sinusundan natin, yun po yung pinapanginoon natin. Kung kasama natin kasinungalingan, nandun tayo sa pagtatakwil sa Diyos, sa halip na harapin yung katotohanan, iyon po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Na nakaunang na rin yung kapahamakan ng diablo. Kapag balik na natin sa kilang Panginoon, tayo na nagtiis, nagpahalaga sa kanyang aral at nakakilala sa kanya, tayo po yung tatanggap ngayon ng gantimpalang mula sa Diyos. Sabi nito, sino ang sinungaling? Kundi ang tumanggi na si Jesus ang siyang Kristo. Ito ang Antikristo. Sa makalumang Biblia, o yung unang mga salin, pag sinabi kasing Kristo, Jesus, tapos Kristo, pag sinabing Kristo, Misaya, Mesiyas, ang Mesiyas, Jesus ang Mesiyas. Kapag itinanggit si Kristo na siya yung nakatakdang o nakalaan ng Mesiyas, sila yung against kay Kristo o hindi sumasang-ayon sa Mesiyas o tinatawag na Anti-Kristo. Ngayon, mapapansin natin yan. Dapat magka-partner yung dalawa na ito. Kilala natin ang anak, kilala din natin ang ama. Hindi pwedeng isa lang. Pero nagsasabi na si Kristo na mismo ang Diyos, wala nang iba. Hindi po ganon. Kundi meron talagang ama, nandun siya nakaluklok sa luklukan. At meron siyang sinugo, yung anak. Ngayon, gawin natin batayan yung pagiging natin isang buhay na tao dito sa lapang ng lupa. Sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wanis, ayon sa ating larawan. Ano ang sangkap ng tao na taglay natin para maihambing natin na larawan ng Diyos? Meron tayong katawan, sumisimbolo sa anak, na nagkatawang tao. Pagpasok niya sa sanlibutan ay isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo. Ibig sabihin, katawan si Kristo. Kahit naman sa komunyo, ito ang aking katawan. Kanin niyo lahat. Sumisimbolo si Kristo sa katawan. Ngayon, sabi naman, darating na nga ang panahon na makikilala ng tunay na mananamba sa Diyos, mananamba sama,
Ang Diyos ay Espiritu, dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, sinasabi, ang Diyos ay Espiritu. Meron ba tayong Espiritu? Meron ba tayong katawan? Dalawang sangkap na ng tao. Dalawang kalagayan din ng pagka-Diyos. Sabi niya, at pagbalik mo sa langit, may bababa na mag-aaliw na siya magpapahayag sa inyo at kukuha siya sa nasa atin. Ibig sabihin, kung ano yung nakita niya, nasaksihan ng Espiritu Santo kay Kristo na ginawa niya, ipapahayag niya ngayon. Ito ngayon yung Espiritu Santo na lumalarawan sa buhay o tinatawag na kaluluwa. Kaluluwang buhay. Meron ba tayong kaluluwa? Kung gano'n, ang tao may tatlong sangkap. Ganon din ang Diyos. Meron din tatlong kalagayan. Ama, Anak, Espiritu Santo. Kaya ang sinasabi sa bautismo, sila ay bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, yung Espiritu Santo, yun yung gumagawa. Pero, dapat naunawaan natin na kilalanin natin yung Ama at Anak. Dahil Espiritu Santo ngayon ang kasakasama natin ngayon. Ngayon, kung inuunitan tayo ng Espiritu Santo para kilalanin ang Ama at kilalanin din yung Anak, magkakasama sila na gumagawa. Dahil ang Ama at ang Anak nandun na sa trono. Ang Espiritu Santo na lang na iwan dito. Kaya kinakailangan natin kilalanin yung Ama. Pero kung tumanggi ang bawat isa sa atin, sino man sa atin, sa Ama at Anak, masasabi tayong Antikristo. Yan po ang pagkakabilang lang. Ang sino man tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Halimbawa, itanggi natin si Kristo. Wala sa atin ang Ama. Kasi magkasama na sila. Ang Ama o ang Diyos, sabi nga, pag-ibig. Kung nabubuhay tayo sa pag-ibig, nabubuhay din tayo sa katotohanan. Dahil ang Diyos na Ama, pag-ibig, si Kristo, ang katotohanan. Dapat nabubuhay tayo sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya po, sabi dito, ang sino nang tumatanggi sa Anak ay hindi sumasa kanya ang Ama. Ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kanya naman ang Ama. United po kasi sila. Hindi po sila pwedeng magsabi na i-glorify lang natin, papurihan lang natin si Kristo. Yung Ama, hindi na. Dapat, parehas po sila. Nirerespeto natin si Kristo, pati yung Ama na nagsubok sa Kanya. Pero ang ginagawa ng iba, ginagawa nila si Kristo lang na Diyos, pero wala ng Ama. Dapat, palaging kasama ang Ama. Dalawa po sila sa kalagayan. Pero yung Espiritu Santo, sasabihin natin, bakit hindi binanggit? Kasi po yun yung kasama natin ngayon. Tayo na ngayon yung buhay na pinananahanan ng Espiritu Santo. Tayo ngayon yung luklukan o kaya pinakatemplo ng Espiritu Santo, yung pagkatao natin. Kaya pag pinapupurihan natin ang Ama, sumasa atin din ang Espiritu Santo. Pag pinapupurihan natin ang Anak, ganun din. Nasa atin po kasi ang Espiritu Santo. Siya po ang kapangyarihan na nagbubukas ng ating unawa at nagtuturo sa atin para siyang warning sign na hindi na tayo makabalik sa dati nating pinalalagyan. Na kung dati, hinano tayo, pinatawag, nilinis ng ating pagkatao, dapat bago na tayong bilana. Nabubuhay na tayo ayon sa pagiging isang mabuting tao na nananahan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Sabi dito, tungkol sa inyo ay manahan sa inyo
ang inyong narinig buhat ng pasimula. Dapat po, mula nung tanggapin natin ang Espiritu Santo, mula nung mangako tayo, dapat huwag po natin aalisin yan sa ating memory. Conscious man o subconscious, yan po ay dapat nandidiyan nila. Hindi na nga pupunta doon. Dahil binagsabihan ako ito, dahil kaaway sa ito, ang tanong, kanino ka ba nagsumpa? Sa tao o sa Espiritu Santo? Sa Diyos na doon tayo nananahan. Kaya kung mapapansin natin, mayroong mga tao talaga, likas na yung attitude talaga nila na pag-away. Yung bang walang ang nakitang perfecto, walang nakitang mabuti, puro mali. Kasi yun naman ang nakikita nila eh. Mahilig silang mag-justify sa mga mali. Pero yung mabubuti, hindi nila tinitingnan. Kaya, sabi nga, bato-bato sa langit, samahan huwag magagalit. Kung talagang sila ay kasama natin ng dirito, ibig sabihin niya, nauunawaan nila na sila'y nakay Kristo. Pero dahil sila'y nagsilabas at nagsialis, ibig sabihin, wala na sila kay Kristo. Ang iba, nabiktima lang naman. Hindi naman lahat. Pero talaga dyan nahihintaya. Yun ba, minsan, offended na, napagsabihan mo lang, pero sa totoo lang, pride lang naman yung nagtarget, tinamaan. Pero kita nga, tinamaan mo yung pride niya, hindi na pumunta dito. Sila mga attitude po talaga nila yan. Yung iba, nadamay na lang. Dahil siyempre, yung closeness, dahil kaibigan, dahil kumari, dahil kapitbahay, napasama na lang. Pero, ang katotohanan ko niya, hinahanap-hanap din yung mga naririto. Kita sa labas, gusto mo makasama. At gusto mo makasama sa paglilingkod. Eh, sabi dito, kung sa inyo ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat ng pasimula. Yung pangako palagi natin yung isipin. Kung manahan sa inyo yung buhat ng pasimula, ay inyong narinig, kayo naman ay manahan sa anak at sa ama. Yan po yung proof o katunayan. Ano man ang mangyari, magkaroon man ng gusto, problema sa komunikasyon. Hindi po dapat mawala yung pagtutuloy ng magkakapatid. Kasi po, yan po talaga ang purpose. Bakit tayo nandito, babalik-balik sa templo, alang-alang sa pagiging magkakapatid. Paano ang pagiging magkakapatid? Lahat tayo, ikaw, anak ng Diyos, ako, anak ng Diyos. Ano ang relasyon ng lahat ng anak ng Diyos? Siyempre, magkakapatid. Dahil iisa lang ang ama niya. Kaya po, nandito ngayon, sila ngayon yung magkakapatid na nagpupuri sa Diyos at kumikilala sa Ama at ganoon din sa Anak dahil sa utot ng Espiritu Santo. Salamat tayo sa Diyos dahil andito tayo. Ang importante po doon, palagi natin itatanim sa ating isip yung sumpat pangako na ginawa natin. I-preserve po natin yan. Huwag natin aalisin sa ating pag-iisip dahil yan po ang pinakabatayan. Kaya tayo pabalik-balik sa templo. Ito yung naghahatak sa atin para kada linggo nasa araw tayo ng pagsamba. Siguro po, ang nandito na lang, pagkikibagay natin sa oras ito. Salamat sa Diyos at ang naman natin kailangan, karaingan, lapit natin sa Diyos at ipagkatiwala natin sa Kanya. Sa ngalan ni Kristo, salamat at magpalang hapon sa bawat isa.